Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Energy kaibigan mo, Pangga. Energy ang numero uno. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Meron po akong gustong babae. At hindi nagtagal, niligawan ko siya. Ang sabi niya sa akin, no boyfriend since birth daw siya. Kaya sa isip ko, malaki yung chance ko dito. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para makuha ko yung matamis niyang oo. Habang tumatagal, na-realize ko, DJ Lindsay, na grabe pala ligawan ng mga no boyfriend since birth na babae. Napakatagal magpaligaw. Kesyo gusto niya, first and last boyfriend na raw niya ako. Alam mo, 6 na buwan akong nanligaw. Halos maubos ang pera ko sa mga kakapabili niya sa akin. Gusto niya pa kapag kakain kami sa mga mamahalin na restaurant. Bawat date namin dapat may flowers siya. Ako, hindi naman ako bumibili ng mga mamahalin na damit para sa sarili ko. Pero kapag siya na ang nag-request, pag siya na ang magpapabili, sige lang. Bibilhin ko yon ng nakapikit mata. Isang beses nga, sinama pa niya yung isang kaibigan niya sa date namin. Sabi ng kaibigan niya, napakaswerte daw ng friend niya sa akin. Kasi lahat daw ng ipabili ng friend niya sa akin, nabibili ko para sa kanya. Nagmumukha na nga raw siyang yayamanin sa harap ng mga kaibigan pa nila. Sabi ko, oo nga lahat binibigay ko at ginagawa ko naman para sa kanya. Pero bakit ganun? May hinihintay pa ba siya?
Bakit hindi niya pa ako masagot-sagot? Nung oras din na yon, DJ Lindsay, pinagtapat sa akin ng kaibigan ng nililigawan ko na hindi daw ako ang type na lalaki ng friend niya. Pero kaya daw niya pinapatagal ay dahil sa tinuturuan niya yung kanyang puso na magustuhan at mahalin ako. Kasi baka sakali daw, baka sakaling ma-fall daw siya sa akin. Nung oras na yon, hindi ko alam kung paano ako magre-react sa kwento. Sa isip-isip ko, di lumalabas na nagpapabili lang pala siya sa akin ng mga gusto niyang bagay. Nakikipag-date pero hindi pala siya sigurado kung sasagutin niya ako. Pakiramdam ko tuloy, ginagamit lang pala ako para magpa-impress sa mga kaibigan niya. Hindi po ako mayaman, DJ Lindsay, pero binibigay at ginagawa ko naman ang lahat para mapasagot ko siya. Ang ending, ito lang pala ako. Malalaman ko lang pala na napapagastos lang ako sa bagay na hindi naman ako sigurado. Ginagamit niya lang pala ako para sa mga luho niya. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Ganito po ba talaga kapag nanliligaw ang isang lalaki? Ganyan po ba ang mga babae? Dapat ko pa po bang ituloy ang panliligaw ko na to sa kanya? DJ Lindsay, by the way, my name is Eric. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hanggang oras natin, subukan ko on, check your time. 9:16 na po ng umaga. Wow! Sama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ikaw pa rin po yung nakikinig sa estasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo ganon nga daw ba lahat ng mga babae? Okay O, talaga daw bang dapat gumastos ang mga lalaki sa mga panliligaw na yan sa mga babae? Ay nako. Hoy, sabihin mo sa akin kung ano bang dapat gawin itong si Eric. Okay, si Eric na talagang lost because hindi niya alam kung ano bang klaseng babae yung napuntahan niya at niligawan niya. Kasi naman ba't mo masyado kang ang dami mong pera, be. Diba? Masyado kang galante pala. O dali, ano bang kailangan nating sabihin kay Eric? Itutuloy niya pa ba ang panliligaw na yon o with chikals na? Wag na lang. Oo, talagang move out na. Talagang retreat kung retreat. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo, Pangga. We are live on Facebook, by the way. Facebook.com/EnergyFM1067. Punta ka sa Facebook page namin. Tapos nandun yung live. Live na live ako ngayon. At i-compliment po naman ang orange na ko. Na balabal. Balabal? Gusto mo yung lakas makamatanda na balabal? Oo. Balabal natin ngayong araw na to. Sabi ni Mary Vic, gentlemen, sa panliligaw, di nyo kailangan bilihan ng gamit ang mga girls. Date
okay lang. Tulungan mag-fix ng laptop, okay lang. Hatid, okay lang. Sundo, okay lang. Pero not to buy stuff for anyone. Pag nagpabili sa inyo or anything na tapos nagde-demand pa ng flowers or gifts, nangungutang or anything money-related, matik, peperahan lang kayo niyan. Sabi naman po dito ni Joanne, don't spend too much, especially when you're still in the courting phase. Yes, it is given that courting means spending, but giving yourself a limit is dapat. I believe courting and dating means getting to know each other, and remember, if you truly love a person, you will love them without expecting anything in return. Wow! Sabi pa dito ni Amar, boys, maging totoo kasi kayo sa sarili para simula pa lang alam nyo na agad ang status nyo sa panliligaw. Panay kasi kayo, pakul. Yan ang napapala ninyo. Sabi naman po dito ni Jam, una, ekis ka sa choice ng babae na nililigawan mo. Diba? Manliligaw ka pa lang niya pero nagpapabili na ng kung ano-ano. Pangalawa, bakit sobra ka kung magpa-impress? Huwag mo idaan sa bigay-bigay ng kung ano ang gusto niya. Maraming ways to win a woman's heart pero mukhang girl pa. Ay, nako. Huwag natin basahin yung dulo. Wag. I don't like. Sabi naman ni Angelo Sarcilia, ang panliligaw ay pagkuha ng loob ng nililigawan mo. Gagawin mo talaga ang best mo para makuha ang loob niya. Kahit pa siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo na to. Lahat ng nagagawa mo, huwag mo isusumbat sa tao. Sa tagal mo ng ligaw, dapat na obserbahan mo na kung anong klaseng babae siya at doon pa lang, malalaman mo na kung dapat bang tumigil o ipagpatuloy pa. In fairness, totoo yun ha. Kasi for 6 months, dapat kahit pa paano may clue ka na kung anong tipo ng tao tong nililigawan mo eh. At saka diba, kaya mo nga siya liligawan kasi meron ka nakitang isang characteristic sa kanya or personality na nagustuhan sa kanya. Diba? Tapos, kapag lagi mo na siya nakakausap, lagi mo na siya nakakasama, imposible na hindi ka mabigyan ng ng kung ano man red flag or green flag dyan. Wow! Diba? Imposibleng hindi mo makita kung anong klase ba tong babae na to, diba? Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo towards this story. Halika na at sabihin mo sa akin. Sabi ni Nakamura, bil mo ko. Wag muna. Di mo pa sinusuko ang bataan. Huy! Hindi mo isusuko ang bataan agad. Sabi ni Nakamura. Sabi naman ni Wapo ako, Eric bitaw na. Old school yan pero use your head. Unless tingnan mo na super ganda yan or tingin mo super ganda yan at super ang ugali. Malulumpo ka sa pamimeran yan. You will eventually reach rock bottom with nothing left, even your self-respect. Shadow materialistic yan. Bayaan mo siyang maging old maid. Sabi naman ni Shell, wag mo nang ituloy yung panliligaw mo. Hindi kanya gusto. Yung mga binibigay mo ang gusto niya. Maghanap ka na lang ng iba. Good morning, DJ Len. Say good morning, girl! Oo. Sabi ni Choyams, Brad, tigil na yan. Okay lang gumastos. Wag sobra, men. Lahat naman gagawin natin eh. Kung parang baliwala ka lang, wag na lang. Sabi naman ni Tonyotix Gaming, pera-pera, bagay-bagay lang yung babae. Ay, totoo ka dyan. Okay Totoo ka dyan, Repa. Oo, Repa. Sabi naman ni Arch, wow, high maintenance si ate mong girl. Siguro sa haba ng hair niya. There are great lengths of a person would go in the name of love. This is one of those situations na dapat mo gamitin ang utak mo. If you know na ginagamit ka lang for the material things you do for her, just chalk it up as a failed investment and move on to the next girl. O, diba? O, mag-move on ka na daw. Alam mo, ito yung nakakainis din minsan ha. Well, hindi naman sa nakakainis, pero dapat matutunan ng mga lalaki na kapag nanliligaw kayo, hindi kayo dapat nagsispend a lot. May mga lalaki kasi na ganyan ng ganyan ng game eh, 'di ba? Ganyan ng laro. Bibigay ko sa iyo lahat-lahat. Bibigay ko sa iyo lahat ng gusto mong kainin, ipapakain ko sa iyo lahat ng gusto mong ma-experience, ipapa-experience ko sa iyo. Pero ang pinupunto ko kasi dito, may sinabihan ako ng ganito eh. Itago na lang natin sa pangalang Baby Toby. Ay, napatay mo. Ay, hindi pala. Hindi. Sige na, patay mo na ulit yung ilaw dyan. No? Okay na. Sabi ko sa kanya, kapag nanliligaw ka, kapag meron kang gusto na babae, wag mo siyang i-spoil. Alam ko naman kasi na ang panliligaw, talagang you have to put your best foot forward. Dapat mo iparamdam sa kanya na ako yung best sa lahat ng nanliligaw sa iyo, sa lahat ng pumaporma sa iyo. Pero
okay, nandun na ako. Pero kasi minsan, kapag binibigyan mo siya ng, halimbawa, may gusto siyang panoorin na movie, tapos every time na may gusto siyang panoorin na movie, tinitreat mo siya ng tinitreat. May pag gusto siyang kainan na restaurant, okay lang, sige, kain tayo dyan. Kahit anong mangyari. Minsan kasi, parang nadadaya na yung utak ng mga babae na baka mamaya, hindi ikaw bilang tao, hindi ikaw bilang si Toby, for example, hindi ikaw bilang si Baby Toby, yung gusto ko, yung mahal ko. Gusto ko lang yung mga ginagawa mo sa akin na panlilibre. Gusto ko lang yung mga ginagawa mo sa akin na efforts. Pero ikaw bilang tao, hindi kita gusto. Ikaw bilang boyfriend, hindi kita gusto. Gusto ko lang na nililibre mo ako. Gusto ko lang yung attention. Lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko, kapag nanliligaw ka, purely, yung bote lang ng pagkatao mo. Diba? At saka dyan mo rin masusukat yung mga babae. Kapag, hello, excuse me po ha, sa mga babae din naman ako, pero alam ko naman kasi yung mga galawan natin, mga babae din, no? Every once in a while, gusto natin talaga na nililibre tayo. May mga babae na gusto palagi silang nililibre. Pero dyan mo masusukat din yung karakter ng isang babae. Kung lagi ba siyang nagpapalibre sa'yo, everyday ba kapag lumalabas kayo, or every date ba kapag lumalabas kayo, lagi bang ikaw yung nagbabayad ng date? I do understand na syempre, effort ng lalaki yan. Pero nag-offer man lang ba siya na ako naman yung magbabayad this time kasi lagi ka na nagbabayad? Wow! Ako naman, it won't hurt my pocket naman. It won't hurt my bank account kung ako naman magbayad this time. Kahit ngayon lang. Ever ba ginawa niya yun or never niyang ginawa yun? Red flag yun. Ang babae, yung laging, libre mo naman ako. Kaya naman tayo sa ganito, ganyan. Again, I understand kapag nandiligaw kayo, basic yon, talagang bibigay nyo lahat ng gusto ng babae. Diba? Pero dun mo din matetest nga yung character ng isang babae. If I were you, tingnan mo din yung mga red flags and green flags ng mga babae, di ba? Sabi ni Marlina, yes, una ang utak, kaya minsan yun muna dapat ang gamitin, hindi puso. Nililigawan mo pa lang, tapos gano'n na siya. Aba. Sobra na, lahat ng sobra masama. Kailangan gumising ka na at hindi kanya mahal. Ang tawag doon mukhang pera. God bless po. Sabi naman ni Sinas, give her more time. Diba? Baka kasi sakaling mahalin ka niya. Diba? Baka sakaling matutunan ka niyang mahalin. Diba? Baka daw ma-fall siya sa'yo in due time. Kaso kailan yun, be? Ganun naman talaga ang pagmamahal. Ganun naman yata talaga ang panliligaw. Hindi ko talaga naiintindihan. Pero ako, I'm only speaking of my experience. So I can only speak for myself. Oo. Kung ako lalaki, ganun yung gagawin ko. Sabi ni Abet, ay social naman. Ang social naman pala ni ate, yayamanin. Bili mo ko niyan. Kapal mooks. Move on na, pre. Marami pang iba dyan. Diba? Sabi naman ni Ablaza, oo, di niya naman hinihingi yun. Kusa mo yun nilibre at binigay. Nanghihingi siya. Nagpapabili nga siya eh. Sabi niya dun sa letter. So, diba? Although, ginagawa mo naman yun out of love kasi nga nanliligaw ka. Pero yun nga yung pinupunto ko eh. Kapag nanliligaw ka pa lang, diba? Dapat ba lahat talaga ibigay mo? Oo, yung sagot doon. Di ba naguguluhan din ako? Pero alam mo naman kung ano yung sobra na sa sobra na, di ba? Alam mo naman yung extreme na. Diba? Kapag hindi ka na komportable, pag napapatanong ka na sa sarili mo, bakit ang dami niyang pinapabili sa akin? Bakit parang ginagawa niya akong ATM? Parang ginagawa niya akong tatay niya. Oh. Diba? Ba't parang ginagawa niya akong sponsor? Wow! Sponsor! Gusto ba yun? Sabi ni Yornabs, maganda kasi kaya nagustuhan ni Kuya. Sabi naman ni Felmar, sa panliligaw, pakita mo yung toong ikaw. Wow! Diba? Totoo yan. Kapag sinabing, alam mo yon, yung totoong ikaw, sabihin mo kung may pera ka, kung hindi mo kaya yung ganto, hindi mo kaya yung ganyan. Para sa totoo lang tayo. Diba? Tapos, kapag sinagot ka na niya, saka mo siya ligawan, saka mo siya, alam mo yun, spoil. Ganun dapat eh. Diba? Dapat magkaalaman muna kayo ng totoong ugali. Hindi yung sa una lang kayo magaling, sa panliligaw lang. Sa una lang kayo mang suspoil, pero pag sinagot na kayo, biglang, huy, naku, napakakuripot. Diba? Yung wala na sa tamang rason yung pagiging kuripot ni Kuya. May mga ganyan ah. Oo, kaya ayus-ayusin po ninyo. Sabi ni Aida Ramos, red flag po yan. Materialistic po si girl ever since watching here in Singapore. Hello po!
Basta kayo dyan. Sabi ni Arlene, dapat give and take din. Diba? Di mo rin kasi malalaman na may halaga ka rin kapag nag-i-effort din si girl. Totoo naman. Diba? Kailangan mong makita kung ano ba to, may care ba to sa pera ko? Kung ever ba tinanong niya ba sa'yo ng, huy, grabe ka gumastos pag nagde-date tayo. May naiipon ka pa ba? Wow! Hindi naman sa nangingialam si ate, pero at least concerned siya sa'yo. Baka mamaya puro ka nalang gastos para sa akin, ha? Baka mamaya hindi ka nagbibigay sa nanay mo. Baka mamaya hindi ka na nagsisave, ganyan. Pag ganun ng babae, green flag yun. Maniwala kayo, may care siya sa iyong finances. Oh, di ba? Sabi naman ni Alan Ignacio, dapat kasi hindi ka din masyadong mapagbigay. Huwag ka maging sugar daddy, hindi ka matamis. But again, naiintindihan natin at na-appreciate natin yung mga lalaki na kapag pumoporma, nag-e-effort, wag lang sobra-sobra. To the point na, alam mo yun, hindi na makatotohanan. 'Di ba? Hindi na, baka mamaya kasi sa panliligaw na yan, hindi mo yan madraga until the last day ng relationship ninyo or hindi mo yan masustain, 'di ba? Oh, mas mahirap 'yun, ang pangit noon. Ano ka, ningas kugon ka lang doon, girl. Oo, ay kuya pala. Wow! Sa umpisa ka lang magaling. Sabi naman ni Angel, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Alam mo, ang endpoint nito is, nasa sa'yo yan. Kung gusto mong, alam mo yun, manligaw pa rin. Kung gusto mo pa talagang i-push tong babae na to. Gusto mo pa rin siyang karirin. Ganyan. Pero, lahat ng inaalaw mo kasi, yun yung mangyayari sa'yo. 'Di ba? Kung sinanay mo siya ng pabili, naku, kailangan i-sustain mo yan hanggat magjowa na kayo. Kasi kung hindi, 'di ba? Hindi natin alam, baka mamaya yan yung maging dahilan kung bakit maghiwalay kayong dalawa kasi hindi mo na na-sustain yung mga pinapakita mo sa kanya nung nanliligaw ka pa lang. Wow! Oh, 'di ba sabi pa dito, wife, lahat ay akin, ang iyo ay akin pa din. Period. Wala nang pag-uusapan pa. So again, dapat lahat ng ginagawa ninyo mga lalaki kapag nanliligaw kayo, masustain nyo yan kapag nasa relationship na kayo. Kasi yan yung nagiging problema, 'di ba? Oo. Nagbabago yung relasyon kapag sinagot na. Kapag matagal na sa relasyon, nagbabago na yung takbo. Tapos lagi namin sasabihin, nung bago pa lang tayo, hindi ka naman ganyan eh. Ngayon nagbago ka na. Kasi sinanay nyo kami mga babae eh. Sa mga ganong mga galawan ninyo, tapos hindi nyo naman pala paninindigan. Wow! Sa una lang pala kayo magaling. Ano problema ng mga lalaki? Ay nako. 9:30 na po ng umaga. Hello naman sa lahat po ng mga mabilis ma-fall, mabilis magmahal. Okay lang yan. Marupok tayo, tao lang tayo. Aww. Sabi nga ni Kuya Mang Jano Gibbs, ipagpatawad mo. Wow! Ay, nakakaloka ka dyan. Pag ako pa rin po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Tutok lang sa Energy FM. Ipagpatawad